Narito na ang mga pinakamaiinit na balita ngayong tanghali. 10 patay at 37 sugatan matapos araruhin ng bus ang mga sasakyan sa SCTEX toll. Driver, aminadong nakatulog. Kampo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, kinuwestiyon ng jurisdiksyon ng ICC. Oil price rollback, nakaamba na sa susunod na linggo. Sa MBC TV correspondents, 2 kabilang ang isang kumakandidatong konsehal, arestado sa buy bust sa Kalinga. 1 milyong pisong halaga ng shabu at mga baril. Nasamsam sa MBC TV Sports, Lakers laglag na sa playoffs matapos talunin ng Timberwolves. At sa Showbiz Spotted, Coronation Night ng Miss Universe Philippines 2025, mamayang gabi na. Bawat balita, makabuluhan. Bawat kwento, makapangyarihan. Boses ng Pilipino para sa Pilipino. Live mula sa MBC TV Studio. MBC TV Network News. Pilipinas, una sa ating mga balita. Patay ang 10 katao habang nasa 37 naman ang naitalang sugatan mula sa malagim na karambola sa SCTEX kahapon. Ang driver ng bus na siyang umararo sa mga biktima, aminadong nakatulog habang nagmamaneho. Una sa balitang yan, si Grace Sansano. Balita mula sa Central Luzon, inaasahang masasampahan na ngayong araw ng patong-patong na kaso ang driver ng bus na umararo sa bahagi ng SCTEX kahapon na ikinasawi ng 10 katao at pagkasugat ng nasa 37 katao. Ayon kay Tarlac City Chief of Police Lieutenant Colonel Romel Santos, kakasuhan ito ng multiple reckless imprudence resulting to multiple homicide and damage to property and serious physical injuries and damage to properties. Sangkot sa aksidente ang isang Toyota Veloz, isang 18-wheeler truck at isang Nissan Urban, isang Kia Sonet at isang pampasaherong bus na Solid North Transit. Base sa investigasyon, nakatulog ang driver nito dahilan para sumalpok sa mga sasakyang nakahinto at nakapila sa Tarlac Exit Toll Plaza. Negatibo naman sa alcohol breath test ang naturang driver. Para sa MBC TV Network News, ito si Grace Vera Sansano ng DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa kaugnay na balita, pinatawan ng 30-day suspension ang ilang mga bus ng Solid North Bus na nadapit sa malagim na karambola sa SCTEX kahapon. At sa oras na mapatunayang may kapabayaan ng bus operator ay posibleng ma-revoke ng tuluyan ang kanilang prangkisa. Narito ang report ni Wina Tesoro. Nakatakdang isilbi ngayong araw ang show cause order laban sa Solid North Bus para suspendihin ang kanilang operasyon. Ito ay dahil sa nangyaring malagim na aksidente sa bahagi ng SCTEX kahapon kung saan 10 ang nasawi at umabot sa 37 ang sugatan. Sa panayam ng DZRH News kay LTFRB spokesperson Attorney Ariel Inton, sinabi nito na tatagal ang hindi hihigit sa 30 araw o 30 days ang suspension, ngunit hindi anya ito nangangahulugan na ito lamang ang duration ng kanilang suspension dahil magkakaroon sila na pagdinig sa loob ng 30 araw na suspensyon. Ang instruction po ni Chairman kahapon ay mag-issue kaagad ng show cause order at preventive suspension. Fleet Lahat. preventive suspension against the involved operator. Paglilinaw ni Inton sakaling mapatunayan na mayroong kapabayaan ng Solid North Bus Company, nanganganib na mga impose ang maximum suspension period o posibleng ma-revoke o matanggal ang kanilang prangkisa. Nanganganib po na ma-impose po yung maximum suspension period sa kanila or at the most matanggal po yung
o ma-revoke yung prangkisa Opo. ng bus company involved. Samantala, inaasikaso na rin ng LTFRB ang pag-release ng 400,000 pesos para sa bawat pamilyang nasawi, habang ang mga nagtamo naman ng sugat ay makakatanggap rin ng pera ngunit nakadepende sa extent ng kanilang injuries. Para sa MBC TV Network News, ito si Wina Hesoro ng DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Samantala, tuloy-tuloy pa rin ang bentahan ng 29 pesos kada kilo na bigas sa National Irrigation Administration o NIA sa Quezon City habang pinoproseso pa ng Commission on Elections o COMELEC ang special clearance ng 16 na lugar sa Metro Manila para makapagbenta ng 20 pesos na kilo na bigas ngayong election season. Magbabalita si Val Gonzales. Habang wala pang linaw kung makakakuha ng exemption mula sa Commission on Elections, gaya ng dati ay pinipilahan ng publiko ang 29 pesos na presyo ng bigas na ibinebenta sa tanggapan ng National Irrigation Administration sa Quezon City. Gaya ng iba pang nakalipas na araw ng Biyernes, tuni-tuniladang nakasako ng tig sa 10 kilo ng bigas ang alok ng kadiwa ng Pangulo na regular na nagbebenta ng mga murang produktong agrikultura. Ayon sa mga nakausap ng DZRH News na mga residente, mas malaking tulong sa mahihirap kung sisimulan na rin ang 20 pesos na presyo ng bigas dito sa Metro Manila. Kahapon, araw ng paggawa, ay una nang umarangkada ang kadiwa ng Pangulo sa Cebu City. Hudyat ng rollout ng pinakamurang bigas sa buong mundo ang 20 pesos na kada kilo. Sabi ni Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr., pagtupad lamang ito sa naging campaign promise ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na magbibigay ng 20 pesos na bigas sa mga Pilipino. Dapat ngayong araw ay lulunsad na rin ito sa Metro Manila, pero hindi muna ito mangyayari dahil sa umiiral na panuntunan tungkol dito kapag panahon ng halalan. Ayon sa DA, pagkatapos na ng eleksyon, ito may patutupad sa NCR maging sa iba pang lugar sa bansa. Batay sa plano ng DA, target magbenta ng murang bigas sa 16 na mga lokasyon dito sa Metro Manila, bukod pa sa mga palengke sa Bagong Silang, Caloocan City, Camuning, Quezon City, Mandaluyong at lungsod ng Pasay. Para sa MBC TV Network News, ako si Val Gonzales, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Samantala, good news naman po sa mga motorista. Matapos ang magkakasunod na oil price hike, nakaamba naman ang bawas presyo sa susunod na linggo. Ayon kay DOE Oil Industry Management Bureau Assistant Director Rodela Romero, 25 sentimo hanggang 70 sentimo ang tinatayang bawas sa gasolina, habang 30 sentimo hanggang 80 sentimo sa diesel. Posible namang maglaro sa 50 sentimo hanggang 70 sentimo ang rollback sa kerosene. Sinabi ni Romero na kabilang sa posibleng nakaaapekto ang inaasahang oversupply sa world market bunga ng pagtaas ng crude inventories. Pinalaga naman ng kampo ng mga Duterte ang jurisdiksyon ng International Criminal Court o ICC. Kaugnayan ang ginawang pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ang mga detalye ihahatid live ni Henry Uri. Henry? Formal na ang hiniling ng kampo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court na palabasin na ito ng kulungan na kadahilan ng walang jurisdiksyon ng naturang korte sa Pilipinas matapos kumalas ito noong 2019. Atay sa 38 pahinang petisyon na isinumiti nitong mga abogado ng dating Pangulo kahapon na sina Attorney Nicholas Kaufman at Dove Jacobs. Sinabi ng mga ito na wala ng kapangyarihan ng ICC sa dating Pangulo dahil sa bukod sa kumalas na nga ang Pilipinas sa Rome Statute noong pang March 17, 2019, mismong ang kasalukuyang Pangulo na rin ng bansa na si President Ferdinand Marcos Jr. ang nagsabi sa kanya mga pronouncement na hindi na kailanman sa kahit anong pamamaraan makikipagtulungan ng Pilipinas sa ICC sa gagawin nitong investigasyon laban sa dating Pangulo dahil kinikilala na nga nito ang hindi pagiging membro ng Pilipinas sa Rome Statute. Pagdidiin pa ng mga abogado ni Duterte na ang ginawang investigasyon ng ICC noong September 2021 sa umano'y patayang may kaugnayan sa war on drugs ng Duterte administration ay wala na ring batayan dahil hindi nakakasapi ng ICC ang Pilipinas na mag-imbestiga mga ito noong naturang petsa.
Dahil dito, nais na ng abogado ng Pangulo o ng dating Pangulo na mapalaya na ito bago pa maisagawa ang pre-trial sa Setyembre upang maibalik na ang kalayaan nito at maiwasan na rin ang malaking kagastusan sa kasong isinampa sa dating presidente. Samantala, nauna rito, dinakit na ng Interpol si FPRRD noong Marso hanggang sa mabitbit na ito patungong Netherlands para mabilanggo. Para sa NBC Network News, ako si Henry Uri, una sa Pilipinas. Una sa Pilipino. Maraming salamat, Henry Uri. Sa iba pang balita, sinibak na ng Malacanang sa kanyang posisyon si Senior Citizens Commissioner Raymar Mansilungan. Ito'y matapos siyang hatulang guilty sa patong-patong na kaso kaugnay ng pagsisinungaling sa kanyang credentials at pagrekomenda ng bonus para sa mga questionableng tauhan. Ang mga detalye tinutukan ni Leth Narciso. Sinibak sa pwesto ng Malacanang si National Commission of Senior Citizens Commissioner Raymar Mansilungan. Ito'y matapos mapatunayang guilty sa mga kasong serious dishonesty, grave misconduct at conduct prejudicial to the best interest of the service. Kaugnay ito ng reklamo ni Miguelito Garcia at Senior Citizens Party List Representative Rodolfo Ordanes. Batay sa 16 na pahinang desisyon ng Office of the President na may petsang April 23, 2025 at pirmado ni Executive Secretary Lucas Bersamin, natuklasang nagsinungaling si Mansilungan sa kanyang educational attainment nang magpanggap itong nagtapos ng kolehiyo sa University of the Philippines, gayon din sa pagrekomenda ng mid-year bonuses sa hindi karapat-dapat na mga individual. Unang inihain ang reklamo sa Office of the Ombudsman pero inendorso ng Anti-Graft Office sa Office of the President noong 2023. Sa reklamo ni Garcia at Ordanes, binanggit na inilagay ni Mansilungan sa kanyang aplikasyon para sa posisyon bilang Commissioner ng NCSC na siya ay nakapagtapos ng Bachelor of Arts in Mass Communication sa UP. Pero nadiskubring hindi kailanman nag-enroll o pumasok sa UP si Mansilungan batay na rin sa sertipikasyon mula sa nasabing universidad. Pinaratangan din si Mansilungan na nakinabang sa pondo ng ahensya para sa renta sa isang lugar sa Lucena City na kalaunan ay natuklasang isa palang residential building at walang opisyal na resibo. Ayon sa OP, ang ginawa ni Mansilungan ay nakasira sa imahe at integridad ng NCSC. Samantala, ibinasura naman ng Malacanang ang iba pang mga kasong administratibo laban kay Mansilungan. Para sa MBC TV Network News, ito si Leth Narciso, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Isusulong ng Philippine National Police o PNP na maipasara ang 2 casino junket operators na nagamit sa pagtanggap ng ransom para sa pinaslang na Chinese businessman na si Anson Ke. Kutuban ng PNP, posibleng nagamit din ang mga ito sa krimen gaya ng droga at pogo. Una sa balitang yan, si Edniel Parosa. Gustong ipasara ng pambansang pulisya ang 2 junket operator ng kilalang malaking kasino dahil sa umano'y pagkakasangkot nito sa pagdukot at pagbatay sa isang Filipino-Chinese steel magnate kamakailan. Ayon kay PNP spokesperson, Police Brigadier General Jean Fajardo, susulat ng position paper ang hanay para formal na i-request ang closure order. Napatunayan kasi umano ng anti-kidnapping group na nagamit ang naturang aparatos sa pagtanggap ng 200 million pesos na ransom money ng dukutin ng negosyante. Lumalabas sa investigasyon, nasa 2 junket operators din dumaan ang naturang pera bago ma-convert sa cryptocurrency, bagay na hinahabol pa ng PNP sa isinasagawang money trail. Malakas din ang paniwala ng PNP, ani Fajardo, na naging makinarya rin ang naturang accounts sa iba pang mga kalakaran gaya sa illegal na droga at operasyon ng pogo. We already identified at least 2 junket operators operating in one of the biggest casinos dito sa ating bansa because sila po yung dinaanan po ng pera. Nandun po yung direction po ng ating investigation dahil nakikita po natin there is a bigger picture behind this case. Sa ngayon, inilarawan ng PNP na maganda ang itinatakbo ng kanilang financial investigation sa tanong kung saan napuntang pera at kung bakit pinatay pa rin ang negosyante kahit na nagbabayad ng ransom ang kanyang pamilya. Inabsuelto na rin ang pulisyang anak ng biktima na una ng kinaladkad ng naarestong primary suspect na si David Tanliao bilang umano'y mastermind. Yung mga lawyers po ng EKG already
manifested our intention to amend the complaint po. Orally, sinabi po nila yan because there are no corroborating evidence that would link Alvin K sa kidnapping and eventual pagpatay po ng tatay po nila. So last Monday pa lang po ay nagmanifest na po ang AKG through their lawyers na we intend to amend the complaint. Para sa MBC TV Network News, ito si Edniel Parrosa na DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa mundo ng basketball, maagang nagpaalam sa NBA playoffs sina LeBron James at Luka Doncic matapos talunin ng Minnesota Timberwolves ang Los Angeles Lakers sa isang best-of-7 series. Ito na ang ikalawang sunod na taon na naalis sa round 1 ng postseason ang Lakers ang naging laro. Tutukan sa report ni Matchpoint, Millie Borja. Tinambangan ng Minnesota Timberwolves ang Los Angeles Lakers sa isang matinding 103-96 victory para wakasan ang kanilang best-of-7 series, 4-1 at ilaglag ang Lakers sa unang round ng NBA playoffs. Bita sa panig ng Timberwolves ang French center na si Rudy Gobert na umiscore ng 27 points at naghakot ng 24 rebounds. Tuluyan ang nagbakasyon ng Lakers sa ikalawang sunod na taon na naalis sa round 1 ng postseason. Susunod na makakaharap ng Timberwolves sa Western Conference Semifinals ang mananalo sa pagitan ng Golden State Warriors at Houston Rockets. Muling nabigo ang Lakers sa kabila ng mainit na regular season matapos makuha si Luka Doncic sa isang trade noong February. Ang pagkakabigo nilang makahanap ng kapalit ni Anthony Davis bilang defensive big man ay malaking salik sa loob ng dominasyon ni Gobert sa loob. Bagamat nakaluklok bilang third seed, nabigo ang Lakers sa opensiba, lalo na sa labas ng arko, kung saan sina LeBron James, Doncic, Austin Reeves ay nakapagpasok lamang ng 5 3-pointers sa kabuuan. Malaking tulong din kay Gobert ang 23 points ni Julius Randle at ang all-around game ni Anthony Edwards na may 15 points, 11 rebounds at 8 assists. Si Doncic ang namuno sa Lakers na may 28 points habang 23 markers si Rui Hachimura at 22 points naman mula kay James. Aminado si Lakers coach JJ Redick na too many turnovers at too many offensive rebounds ang sumira sa kanilang tsansang manalo. Para sa MBC TV Network News, ito si Millie Borja ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Narito ang mga balitang dapat ninyong abangan. Mga estudyanteng may functional illiteracy, hindi dapat mag-graduate sa high school. Sa MBC TV Global, tanghalian ng mga estudyante sa India na pag-alamang nahaluan ng patay na ahas. Sa Showbiz Spotted, Heart Evangelista at Bretman Rock magkasamang nagpakabog sa isang beauty magazine. At sa trending news and viral story, isang Sharonian sa handaan, lalong sumakses ng tawagin din sa Bring Me Game. Lahat ng yan sa pagbabalik ng MBC TV Network News. Patay naman ang tatlong katao sa Murcia, Negros Occidental matapos silang paulanan ng bala. Ang mga detalye tinutukan ni Rex Cantong. Patay ang 3 miyembro ng isang pamilya matapos umanong pinagbabarel mismo sa kanilang bahay sa Hacienda Ginamaan, Barangay Binavista, Bayan ng Murcia, Negros Occidental. Ayon kay Police Captain Judicis Catalogo, spokesperson ng NOCPO, ang mga biktima, ang mag-asawang more or less 60 years old at ang kanilang anak na 30 anyos na hindi muna pinangalanan ng kapulisan at posibleng kilala ng mga biktima ang suspect. Nakarinig ng sunod-sunod na putok ang mga residente malapit sa lugar mula sa barel kagabi Mayo 1. Ayon naman sa pamilya ng mga biktima, wala namang nakaaway ang mga ito kaya't ikinagulat ang nangyari sa mga biktima. Sa ngayon, nagpapatuloy pa ang investigasyon ng Murcia PNP sa nasabing krimen. Para sa MBC TV Network News, ito si RH46 Rex Cantong para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino.
Hindi dapat makalusot ng high school ang mga estudyante na functional illiterate o nakakabasa pero hindi naiintindihan ang kanilang binabasa. Ito ang panawagan ni Senator Win Gatchalian sa Department of Education. Kaugnay ng pag-aaral na marami sa ating high school graduates ay mahina sa reading comprehension. Narito ang report ni Raymond Dadpaas. Hinimok ni Senador Sherwin Gatchalian ang Department of Education o DepEd na tutukan ng mga estudyanteng may tuturing na functional illiterate o mga estudyanteng marunong magsulat at magbasa ngunit hindi naintindihan ang binabasa kahit ang mga simpleng kwento. Kung si Gatchalian ang masusunod ay huwag payagang mag-graduate ang mga batang functional illiterate. Mahalagang maturuan ng gusto ang mga ito para na rin sa kanilang kapakanan. Sa survey ng Functional Literacy Education and Mass Media Survey of LEMS na ginawa ng Philippine Statistics Authority mula 2018 hanggang 2024, ay may 18.9 million ang nag-graduate ng high school ang mahina sa reading comprehension. Nangahulugan na isa sa 5 nag-graduate ng high school sa mga nakaraang taon ang hindi nakakaintindi sa mga simpleng kwento na binabasa na dapat alam ng mga guro at principal. Sabi ni Gatchalian na siyang chairman ng Senate Committee on Basic Education, nakababahala ito dahil ang layunin ng basic education ay makamit ang functional literacy para sa mga batang mag-aaral. Lalo na't nakita sa mga survey na karamihan ng mga mag-aaral na functional illiterate ay nasa mga mahirap na mga lugar gaya ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM. Pinakamataas ng functional illiteracy ay ang lalawigan ng Tawi-Tawi, Davao Occidental, Zamboanga del Sur, Northern Samar, Basilan, Sarangani, Samar, Agusan del Norte, Sultan Kudarat at Lanao del Norte. Pinakamataas naman ang literacy rates ay ang sa lalawigan ng Apayao, Benguet, Romblon, Nueva Ecija, Bohol at Rizal, South Cotabato, Bataan at Cavite at lalawigan ng Bulacan. Para sa MBC TV Network News, ito si Raymond Dadpaas ng DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa ating ulat panahon ngayong Biyernes, tuluyan ng naging low pressure area ang cloud clusters na kahapon ay nasa boundary lamang ng Philippine Area of Responsibility. Huli itong namataan sa silangan ng Hinatuan Surigao del Sur at muling nakapaloob sa Intertropical Convergence Zone o ITCZ na nagpapaulan sa Mindanao. Magdadala ito ng malalakas na pag-ulan sa malalaking bahagi ng Eastern at Central Visayas, Northern Mindanao, Caraga, gayon din sa Davao at Bicol Region, maliban sa Camarines Provinces. Samantala dahil sa easterlies, posibleng pumalo sa 45 degrees Celsius ang pinakamatinding heat index ngayong araw sa Infanta, Quezon habang 44 degrees Celsius naman sa Iba, Zambales. Maglalaro rin mula 42 hanggang 42 degrees Celsius o 42 hanggang 43 degrees Celsius. Ang damang init sa 22 lugar kung saan pinakamarami ay galing sa Luzon. Sa pagtataya ng Pag-asa, inaasahang tatawid ang LPA sa Visayas papuntang kanluran ng Palawan, kaya asahan ng mga pag-ulan sa Kalakhang, Visayas at Southern Luzon. Pero dito sa Metro Manila, habaan pa rin ng pasensya sa mainit at malinsangang panahon hanggang sa Lunes. Samantala, naniniwala si Albay Representative Joey Salceda na pabor umano sa middle class ang desisyon ng Department of Finance na hindi ituloy ang pagpataw ng karagdagang capital gains tax. Sa ilalim ng naturang tax measure, pangunahing maaapektuhan ng asset transfers ng naturang social class. Narito ang ulat ni Milky Regonana. Malaking tulong sa middle class ang pasya ng Department of Finance na wag ituloy ang unang plano na itaas ang capital gains tax. Ayon kay Representative Joey Salceda ng Albay, chairman ng House Committee on Ways and Means, ang mabibinipisyohan ng desisyon ng DOF ay ang middle class. Paliwanag ni Salceda, sakaling maitaas ang capital gains tax, apektado ang middle class na nagbebenta ng kanilang maliit na lupain o maglipat ng assets mula sa una pang mga henerasyon. Sabi ni Salceda, kumpara sa mga bansa sa Asia, pinakamataas na nga ang Pilipinas na nasa 6% ang capital gains tax sa lupa o zonal value bukod sa mga dagdag na buwis. Pinasalamatan ni Salceda si Finance Secretary Ralph Recto na pinakinggan ang kanyang apela at naging bukas sa mga dialogo. Muling inulit ni Salceda ang kanyang posisyon na dapat ang mga binubuwisan ay ang mga mayayaman o ang tinawag niyang the Louis Vuitton sector sa halip ang working class. Para sa MBC TV Network News, ako si Milky Regunan, una sa Pilipinas, una sa Pilipino.
Umabot naman sa halos 700 kaso ng tigdas ang naitala sa Estados Unidos. Kaya naman ang ibang estado nagdeklara na rin ng outbreak. Yan at ang iba pang mga napapanahong balita mula sa iba't ibang panig ng mundo sa Global Headlines Report ni James Galange. Papalo na sa halos 700 missile cases ang naitala sa Estados Unidos kung saan 10 estado rito ay nagdeklara ng emergency outbreak. Ayon sa US Centers for Disease Control and Prevention o CDC, kasalukuyang nasa kabuuang 884 cases na ang naitatala, triple kumpara sa naitala noong nakaraang taon. Sa kasalukuyan, ang Texas ang may hawak ng pinakamaraming kumpirmadong kaso ng tigdas na umabot na sa migit 600 nitong linggo, habang 2 unvaccinated elementary school students naman ang nasawi mula sa nasabing sakit. Nagdeklara rin ng outbreak ang iba pang mga lugar tulad ng Indiana, Michigan, Montana, Ohio, Pennsylvania, Tennessee at Ontario sa Canada. Ang tigdas ay isang nakakahawang sakit na sanhi ng airborne virus at madaling maipasa sa iba sa pamamagitan ng paghinga, pagbahing o pag-ubo ng isang taong maimpeksyon. Ito ay maaaring maiwasan sa pamamagitan ng bakuna at itinuturing ng naalis sa Estados Unidos mula pa noong taong 2000. Samantala, nagkasakit naman ang nasa higit 100 estudyante sa isang paaralan sa Mokama City, India matapos makita ang isang patay na ahas sa kanilang school lunch. Kasalukuyang iniimbestigahan na ng National Human Rights Commission o NHRC ng kanilang bansa ang nangyaring insidente. Ayon sa komisyon, kailangang isama sa gagawing detailed report ng mga otoridad ang health status ng mga bata na siya namang pinangangambahan ng mga magulang ng mga biktima. Sa India, namimigay ng libreng school lunch sa mga public schools bilang paraan na maengganyo ang mga bata na pumasok sa paaralan at may pagpatuloy ang kanilang edukasyon. Sa iba pang balita, patay naman ang 9 na katao sa Russia habang nasa higit 20 naman ang sugatan matapos magpakawala ng drone missile ang Ukraine ilang oras matapos pirmahan nito ang mineral deal ng Estados Unidos. Ang naturang mineral deal ay upang bigyan ng access ang Amerika sa lahat ng mineral resources ng Ukraine kapalit ng pagkakaroon ng investment fund. Habang sumagot naman ng Russia at nagpakawala rin ng missile, dahilan para masawi naman ng 2 katao at 15 naman ang sugatan. Maraming gusali rin ang nadamay kabilang ng isang petrol stations na nagresulta naman ng pagsiklab ng malaking sunog. At yan naman nakalap nating balita mula sa iba't ibang panig ng mundo. Para sa MBC TV Network News, ito si James Galange ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa mundo ng showbiz, pinusuan ng netizens ang pagsasanib puwersa ng fashion icon na si Heart Evangelista at internet sensation Bretman Rock bilang cover stars ng isang beauty magazine. Silipin ang ikanga nila'y 2 powerful and iconic divas in one frame sa showbiz report na ito. 2 divas in one frame. Bida sa maiden issue ng isang beauty magazine ang actress fashion icon na si Heart Evangelista at internet sensation na si Bretman Rock. Sa Instagram reel nga ni in-upload ni Heart, mensaheng Bretman, you are an angel ang ipinabot nito sa social media star. Marami naman ang natuwa sa pagsasama ng dalawa gaya ni na Miss Universe 2022 Arbany Gabriel at aktres na si Bea Alonzo. Ayon nga sa LR Philippines, perfect embodiment of the Filipino now sina Heart at Bretman na inilarawan din nilang bold, fearless and unapologetically themselves. Magunita na kamakailan lang nagbakasyon ng film content creator sa Bohol kung saan na-experience itong magtinikling, sumakay sa ATV at syempre di pinalagpas na masilayan ng iconic Chocolate Hills. Habang last April, kinilala naman si Heart Evangelista bilang Global Fashion Influencer of the Year sa prestihiyosong Emmy Gala Awards sa Dubai. Abangan sa aming pagbabalik, isa patay sa rambulan sa Mariveles, Bataan at sa MBC TV Sports. Dating Lasal Lady Spiker na si Tin Tiamzon may comeback sa Premier Volleyball League. Yan at marami pang iba sa pagbabalik ng MBC TV Network News.
bago ang eleksyon 2025, lumabas sa pinakahuling survey ng Social Weather Stations o SWS na panalo sa puso ng higit 90% ng mga botante ang trabaho party list. Ito'y kaugnay ng kanilang mga plataporma na hindi lang napapanahon kundi tumatalima rin sa pangangailangan ng mga manggagawang Pilipino. Nagbabalik si Edniel Parosa. Napupusuan ng tinatayang 93% ng mga botanteng Pilipino ang plataporma ng 106 Trabaho Party List na paramihin ng dekalidad na hanap buhay sa bansa. Batay sa pinakahuling survey ng Strat-based at Social Weather Stations, suportado ng halos lahat ng Pilipino ang platapormang paramihin ng trabaho at hanap buhay sa bansa, bagay na isusulong ng Trabaho Party List sa Kongreso. Kasabay ng platapormang ito, ang kagustuhan ng 93% ng mga botante na palakasin ang sektor ng agrikultura at tiyakin ang seguridad sa pagkain, isa rin sa mga plataporma na tututukan ng 106 Trabaho Party List sa kampanya nito para sa 2025 elections. May aalin tulad ang pagdami ng mga Pilipinong hangad na kandidatong isusulong ang pagpaparami ng trabaho at hanap buhay sa patuloy na pag-angat ng 106 Trabaho Party List sa mga nangungunang survey firm sa bansa. Kamakailan lamang umangat ng 106 Trabaho Party List sa ika-3 pwesto sa isinagawang survey ng WR Numero Research sa Metro Manila, ika-5 naman sa Mindanao. Lumalabas din sa survey ng SWS na umangat ang 106 Trabaho Party List sa ika-16 na pwesto, bagay na napakalaking pagtaas mula sa ika-55 pwesto noong Disyembre. Una, sa legislative agenda ng 106 Trabaho Party List, ang kapakanan ng mga manggagawang Pinoy sa pamamagitan ng mga panukalang batas para sa makatarungang sahod, dagdag na benepisyo, seguridad sa trabaho at inklusibong mga patakaran. Para sa MBC TV Network News, ito si Edniel Parosa na DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Arestado naman ang 2 individual kabilang ang isang kumakandidato bilang konsehal sa Kalinga matapos mahulihan ng 1 milyong pisong halaga ng shabu at mga baril. Yan at iba pang mga rumarapidong balita mula sa probinsya, hatid ng iba't ibang istasyon sa ilalim ng NBC Media Group. Balita mula sa lalawigan ng Kalinga, isang kumakandidatong konsehal sa Kalinga ang isa sa 2 lalaking dinala sa kustodiya ng pulis matapos makumpiskan ng higit 1 milyong pisong halaga ng shabu at mga baril. Bandang alas 10 kagabi, pinatupad ng mga operatiba ng PNP at PDEA ang search warrant sa San Francisco, Dagupan West, Tabuk City na nagresulta sa pagkakatimbog ng 2 high-value individual drug personalities. Ang mga suspect na hindi pinangalanan ng pulis ay isang 39 anyos na tumatakbong konsyal sa Kalinga at ang 32 anyos na driver. Batay sa report ng Kalinga Provincial Police Office, ang halos 5 oras na operasyon ay nagresulta sa pagkakadiskubre ng ilang sachet ng shabu na nagkakalaga ng 1,567,400 pesos. Nasamsam din ng mga operating troops ang isang Glock 34 Gen 4 9mm pistol, caliber 9mm snub nose revolver at Taurus Black Window caliber 9mm snub nose revolver, magazines at bala at mga drug paraphernalia. Para sa MBC TV Network News, ito si Romy Gonzalez, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Isang rambulan ang naganap kagabi na nauwi ito sa pagkamatay ng isang individual nang ito'y pagsasaksakay ng ilang ulit na naganap sa Porquam, Barangay Ipag, bandang alas 8:30 kagabi. Kinilalang biktimang nasawi na si Apolinario Osinada Gabuay, 52 anyos. Ayon sa investigasyon, base sa kuha ng CCTV ng Maribeles Command Center at Barangay Ipag, lumapit umano ang biktima na may dalang patalim na kasama umano ang kanyang anak na si Don Justin Osinada na may dalang bolo sa mga sospek. Nagkaroon ng pagtatalo at sagupan sa pagitan ng 2 panig at nauwi ito sa pananaksak hanggang sa mapatay ang biktima. Si Christopher Mosquera Santos alias Kate, 45 taong gulang, ay sinasabing nanaksak umano ng paulit-ulit sa biktima na naging sanhi ng kanyang kamatayan. Agad na nagsagawa ng follow-up operation ang Maribeles Municipal Police Station na nagresulta ito sa pagkakaaresto ng suspect sa Maribeles Mental Witness and General Hospital kung siya rin ay ginagamot sa tinamong sugat. Samantalang sina Jefferson Santos,
Pawig alias Japok at Jerry Mosguera Santos alias Nunong ay patuloy na pinaghahanap matapos makatakas. Patuloy ang sinasagawang palo-operasyon ng Maribeles Municipal Police Station para sa posibleng pagkakaaresto ng mga suspect na nakatakas. Naghahanda na rin ng isasampang kasong homicide laban sa mga sangkot sa krimen. Para sa MBC TV Network News, Danny Kubilang, RH37, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Balita mula sa Davao del Norte, 1 milyong pisong pabuya ang naghihintay sa sinumang makapagbigay ng impormasyon para madakip ang gunman at utak sa likod na pamaril kay Audrey Perez, kandidato sa pagka-board member sa Davao del Norte. Ibinunyag ni Congressman Pantaleon Alvarez ang pabuya sa pamagitan ng Facebook post Mayo 1, 2025 at mariin niyang kinundina ang insidente, ngunit inihayag niya na hindi natatakot ang kanilang partido sa gitna ng marahas na kaganapan. Si Perez kabilang sa partido ng Team Duterte sa Reform Party ni Congressman Alvarez na kasalukuyang tumatakbo bilang vice-gobernador. Nanawagan naman si Congressman Alvarez sa mga tao na kung meron silang impormasyon tungkol sa gunman o sa mastermind sa nasabing pamaril, magbigay lang ng impormasyon para makuha nila ang pabuyang 1 milyon. Text or tawag lang sa number 0953-935-0890 o di kaya pwede ring mag-iwan ng private message sa Facebook. Para sa MBC TV Network News, ito si June Soter. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Ordaneta City Mayor nakakatanggap umano ng death threat kaya hindi muna makakasama sa kampanya ng kanyang grupo. Nagdesisyon si Ordaneta City Mayor Julio Rami Farino, re-electionist mayor ng syudad, na pansamantalang hindi siya sasama muna sa kampanya ng kanyang grupo matapos makatanggap ng umano'y death threat mula sa 3 grupo. Ipinaliwanag ni Farino sa kanyang Facebook Live ang tungkol sa natanggap umanong pagbabanta sa kanyang buhay mula sa 3 magkakaibang grupo na nag-aabang sa kanya. Kaya minabuti niya munang umiwas pang samantala sa publiko at social media para sa kanyang kaligtasan at sa kanyang pamilya. Ayon pa sa alkalde, ang naturang grupo ay mula sa Abra, Isabela at mismong sa lungsod ng Ordaneta na binubuo daw ng individual na labas-masok sa piitan. Sa akin ay hindi pa matukoy kung may kaugnayan sa politiko o personal na issue ang pinagmulan ng nasabing banta. Si Paranoy muling kumakandidato sa ikalawang termino niya bilang alkalde ng Ordaneta City kalaban si Maan Gico na asawa ni Gobernador Ramon Gico III. Para sa MBC TV Network News, ito si Freddy Pajardo, RH38, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Hindi na nakapalagpa ang isang wanted ito sa lalawigan ng Northern Samar matapos na mahuli ito ng mga pulis ng Palapag Municipal Police Station dahil sa kasong panggagahasa. Isang joint operation ang inilunsad kasama ang 2nd Northern Samar Police Provincial Mobile First Company. Sa mismong pagdiriwang ng Labor Day kahapon, Mayo 1, ay natimbog ang nasabing wanted at nagdiriwang naman ito ng Labor Day sa kulungan. Ayon sa PNP Palapag, tinuturing itong top 1 most wanted person sa nasabing bayan ng Palapag. Ayon pa sa report, isa itong 23 taong gulang at residente na nasabing bayan. Naalis sa nasabing wanted sa isang warrant to arrest dahil sa panggagahasa ng isang minor de edad doon sa nasabing lugar. Ang warrant ay inilabas mula sa Regional Trial Court Branch 22, Lawag, Northern Samar noong April 30, 2025 at walang piyansa na inilagak ang korte para sa pansamantalang kalayaan na nasabing wanted. Matapos ang kanyang pag-aristo, ang nasabing wanted ay inabisuhan sa kanyang mga karapatan at dinala sa impila ng Palapag Municipal Police Station para sa dokumentasyon at tamang proseso. Mula sa MBC Network News, RH34 Jane Galit Bantayan, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Pero hindi kulong. Naging sikat na bansag tuwing may okasyon ang pangalang Sharon para sa mga mahilig magbalot ng pagkain sa handaan. Gaya na lamang ng nangyari sa viral video na ito, kung saan sa gitna kasi ng kanilang Operation Balot ay tila sumakses pa ng tawagin sa game na Bring Me. Ang mga nakakaaliw na kaganapan, panoorin sa trending report ni James Galange. Para
Para sa mga Pinoy, naging double meaning na ang salitang Sharon na kung minsan ay pangalan ng megastar Sharon Cuneta o minsan na may ninja moves na para makapag-uwi ng pagkain galing sa isang okasyon. Pero para sa ating viral video, tila sinalo ang lahat ng swerte at naging win-win situation pa ang kanilang binabalak na pagsasharon. Sumakses kasi ang dalawang dalagitang ito sa isang handaan na sa gitnaan kasi na kanilang Operation Sharon ay biglang napasali pa sa game na Bring Me. Bring me! Ready! Nakasupot na ulan! Sa video, may kitang dahan-dahang pang isinisilid sa supot ang pagkain sa ilalim pa ng mesa para hindi ito makita. Ngunit ayon sa uploader, maski ito ay hindi rin nakaligtas sa mata ng host at saka sinabing bring me nakasupot na ulam. Kitang-kita sa mga dalagang pagkagulat at napatayo na lamang para dalhin ang kanilang binalot na ulam. Aliw na aliw naman ang mga netizens sa viral video na anila parang predicted ang mga nangyari, habang may nagsasabi namang kasabwat raw umano ng mga bisita ang host. Umani na ng milyon-milyong views ang naturang video sa TikTok. Para sa DZRH TV, ito si James Galange, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa mundo ng volleyball, balik PVL court ang dating F2 Logistics player na si Team Tiamzon suot ang jersey ng Signal HD Spikers matapos mawala sa eksena noong 2023 para mag-focus sa pamilya. Ang pagpasok nito sa liga ay bahagi ng kanyang pagsisimulang muli ng kanyang volleyball career. Ang mga detalye sa report ni Matchpoint, Mili Borja. Matapos ang mahigit 2 taon na pagkawala sa aksyon, muling magsusuot ng sapatos sa Tara Flex si Team Tiamzon sa pagbabalik niya sa Premier Volleyball League. Opisyal nang sumali si Tiamzon sa Underman Signal HD Spikers bilang bahagi ng kanilang pag-rebuild sa pagpapatuloy ng PVL season. Huli siyang naglaro para sa nawalang kupo ng F2 Logistics Cargo Movers bago siya mag-hiatus noong 2023 upang magbigay panahon sa kanyang pamilya sa Canada. Ayon kay Tiamzon, ang pagpasok niya sa Signal ay aligned sa kanyang hangaring pagsimulang muli sa kanyang volleyball career. Ang paglipat niya sa Signal ay nagbigay rin ng pagkakataong mag-reunion sila ng dating DLSU Lady Spikers na si Don Macandili Katindig. Umaasa naman si Coach Shaq De Los Santos na madadala ni Tiamzon ang kanyang mga karanasan sa UAAP at Championship Games upang matulungan ang mas bata nilang mga manlalaro. Hangad ni Tiamzon na makatulong sa pagtaas ng pwesto ng HD Spikers na nagtapos lamang sa ika-9 na pwesto sa 2024-2025 PVL All-Filipino Conference. At yun ang mga latest updates sa mundo ng sports. Para sa MBC TV Network News, ito si Mili Borja ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa mundo naman ng pageantry, makikilala na mamayang gabi kung sino ang magwawaging kandidata na magiging kinatawan ng Pilipinas sa prestihiyosong Miss Universe pageant. Ang iba pang detalye tungkol sa inaabangang coronation night ng MUPH, tutukan sa Showbiz Report na ito. Ika nga nila magpupuksa na mamayang gabi ang mga kandidata ng Miss Universe Philippines 2025. Ang tagisa ng ganda, galing at talino ng higit 60 kandidata gaganapin sa Mall of Asia Arena, kung saan magsisilbing host sa Coronation Night ang aktres na si Gabby Garcia at aktor na si Sian Lim. Backstage host naman ang TV personality na si Tim Yap kasama ang TV host at former beauty queen na si Erica Christensen Lee. At syempre hindi mawala mga harana sa mga nagagandahang dilag. Magtatanghal mamaya sa MOA Arena ang actor-singer na si James Reid at Marlo Mortel. Ang magwawaging kandidata ang siyang papasahan ng korona ni Miss Universe Philippines 2024 at reigning Miss Universe Asia Chelsea Manalo. And speaking of Chelsea, makakasama rin ng Bulacania Beauty ang iba pang continental queens. Una rito, mainit ring pinag-usapan ng pageant fans ang nangyaring preliminary competition kung saan nagpatalbugan ng mga kandidata sa swimsuit at evening gown round ng kompetisyon. Habang sa National Costume Showcase naman hango sa Philippine Mythical Creatures ang kanilang ibinida. Sa November 21, nakatakdang ganapin ang ika-74 na edisyon ng Miss Universe sa Bangkok, Thailand. Para sa MBC TV Network News, ito si Angelica Cosman ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino.
Yan po ang mga balitang aming nakalap ngayong araw na ng Biyernes. Ito po si Yuel Reyes. At sa ngalan ni Ms. Karen Oyong, ito po si Rose Babiera. Makita-kita tayong muli sa darating na Lunes para sa mga balitang makabuluhan, mga kwentong makapangyarihan. Hatid pa rin ang boses ng Pilipino para sa Pilipino. Ito ang MBC TV Network News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino.